Presidente ng LPG Marketers Association at presidente rin po ng kumpanyang Regasco, si Sir Arnel T. Magandang morning, Sir Arnel. Johnson and Christian sa Gising Pilipinas sa DZMM. Magandang umaga po. Good morning, Sir Arnel. Opo, good morning. Good morning, Christian and Johnson. Magandang umaga po. Opo. So sir, mga magkano dapat ang range ng presyuhan ng per 11 kilograms ng LPG ngayon sa merkado? Opo, it's ranging from 1,550 to 1,650 po ngayon. Ang monitoring po namin sa ngayon. Sa bagay ho, ang pagtataas naman sa LPG parang once a month lang naman, ano? Ito pong buwan na ito at saka last month po ang nagkaroon po ng pagbabago dahil po doon sa sudden increase in shipping costs and doon po sa pagtaas din ng masyadong malaking itinaas ng contract price, tinatawag namin na presyo sa international market ng LPG. Kaya po ang Department of Energy ay nag-abiso sa amin na gawin po itong staggered. So nagkaroon po ng dalawang paggalaw ang March at saka dalawa rin pong paggalaw ngayong April. So ibig sabihin pala, Sir Arnel, yung lagay na yon, yung itinaas ng presyo ng LPG, hinati pa pala. Meron bang susunod pa? Wala na po. Ito na po yun. Yun ho, itinaas nung nakaraang buwan at saka 2 beses po yun, which is that's covering around 30 pesos per kilo dahil po doon sa sudden jump ng shipping cost. And then yung pong itinaas naman po ngayong buwan na ito, which is in the range of 16 pesos, ito naman po yung itinaas ng international market price na inanunsyo po ng Saudi Aramco for LPG increase. Opo, nakikita po ba natin, Sir Arnel, na siguro pagpasok ng Mayo, ganito pa rin po ba ang sitwasyon natin as far as sa supply po ng LPG is concerned? Well, my own opinion, depende po sa kaguluhan sa Middle East. But so far, sa ngayon, ay nag-steady po ang presyo. Kaya po hindi po namin nakikita na kasing bilis ng paggalaw nung pong Marso at papunta po ng April. Pero ito pong kasalukuyang araw ngayon at minomonitor namin, wala naman pong malaking paggalaw sa presyo. Kaya po sa pananaw namin, kung hindi po magkakaroon ng malaking impact yung bukas, kasi yun pong bukas ang inaabangan po ng lahat dahil yun po yung banta ng Amerika na mag-uumpisa ulit yung kanilang pag hindi ho natuloy yung peace talk bukas, baka ho doon ulit pagkaroon ng problema. Opo. So kung pag-uusapan halimbawa, Sir Arnel, ay ang supply ng LPG, walang problema sa ngayon. Talagang mataas lang ang presyo. Opo. Sa ngayon, talaga hong mataas lang ang presyo pero ang supply ay sapat naman at dahil nakakakuha na po ngayon sa North America na lubhang napakalayo po ng pinanggagalingan ngayon ng ating mga LPG dahil po that is halos times 4 ang distansya ng binabiyahe po ng mga barko. Opo. Tama ho ba? Ganun din ho ba ang sitwasyon na kumbagay nakadepende lamang ang Pilipinas sa supply from the Middle East at wala ho tayong ibang pupwedeng sources din ng LPG? Ganun po ba yon? Hindi lang naman po Pilipinas kundi buong Asia ay 90% po ng ating ginagamit dito po sa Asian region ay galing po ng Middle East. Pero dahil po ang may balita nung nakaraan, hindi ba, partner, na ang Iran ay nag-agree na bigyan ng safe passage yung mga Philippine flag vessels na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit papaano po ba may nakikita tayong advantage para po sa atin na yung mga barkong dadaan dyan sa Strait of Hormuz, basta't Philippine flag o may mga sakay po mga Pilipinong tripulante, makakatulong po kahit papaano na gumaan ang sitwasyon sa supply po ng hindi lamang ng LPG kundi pati po ng petrolyo? Opo, I think dapat pong linawin yan. Ibig pong sabihin yun po sigurong barko na i-deliver sa Pilipinas. Hindi po ibig sabihin na barko na with Philippine flag, but the vessel that will be delivered to the Philippines. Yun po siguro ang mas accurate na description. Sapagkat pagdating po kasi sa mga malalaking barko, yung tinatawag nating very large gas carriers, wala pong barko ang Pilipinas na carrying a Philippine flag with that kind of size. Kaya po ang tingin kong mas malinaw na paliwanag po dyan ay yung i-deliver sa Pilipinas. So ibig sabihin, Sir Arnel, sa madalis salita, wala ring epekto sa supply o kaya sa presyuhan yung naging pahayag na yon ng Iranian government na padaanin ng mga
flag carrier na ang nakalagay ay Philippine flag? Well, ang pananaw ko po doon ay meron naman pong effect yan kung ang ang tinutukoy po niyan ay yung mga delivery to Asian region. Kasi meron naman pong pinadadaan na po ngayon, pero yung nga lang, very limited. Like for example, ang comparison, dati-rati, every day, 150 vessel ang lumalabas. Pero ngayon po, ang lumalabas lamang po doon ay mga around 10 to as many as 20 vessel lang. So masyadong maliit po yung comparative natin na yung dating normal time at saka yung ngayong panahon na to. Opo, kung supply ho ang pag-uusapan, Sir Arnel, mga hanggang ilang buwan ang itatagal ng LPG supply po natin? Well, ang ating supply po as yesterday, our report po sa Department of Energy will last 35 days hanggang first week of May. Hanggang first week of May po ang ating inventory. And ano pong nakikita niyo yung worst case scenario na wag naman sana hong mangyari? Kung hindi ho pang tension sa Middle East. So far naman po, wala po ako nakikitang worst case scenario na in terms of availability of supply. Talagang may makukuha tayo because sa ngayon meron pong naka-schedule na paparating ang ating bansa na galing po ng Amerika, which is a very large gas carrier that's around 44 million kilos of cargo ng LPG. At yan po ay darating sa May 15 up to June 1 ang window ng arrival. So that can cover at kung yan po ay maumpisahan, then tuloy-tuloy po yan, then wala po tayong magiging problema when it comes to supply. Presyo lang po ang talaga magiging problema niyan dahil that is a longer voyage ang ginawa po ng barkong yan. Opo, tsaka considering na ito ay in-order natin sa panahon na meron nang nangyaring ganitong gulo, most likely, sir, makaka-apekto din talaga yun. Baka mas mahal na yung magiging presyuhan by May. Well, ganito naman po yun. Tanggap naman po ng lahat dahil kahit saan ka naman po bumili dahil ang presyohan po ng LPG sa international market ay inaanunsyo naman po yan ng Saudi Aramco. Isa lang po ang presyong pinagbabasehan. Yung shipping cost lang po ang talagang naidagdag sa ngayon dahil hindi po natin nakagawian dating kumuha sa Amerika dahil nga talagang mas mataas ang shipping cost nila doon dahil sa layo ng distansya. Kaya po tingin po natin ang magiging kaibahan ngayon ay we will be getting a higher product dahil it coming from a farthest area kung saan po dating hindi natin kinukunan. Sir Arnel, pareho din ho ba ang LPG sa kalakaran sa gasolina and diesel na merong nakapatong na VAT and excise tax na nagpapabigat sa gastusin ng mga end user, ng mga consumer? Opo, pareho po. Ang LPG po ay may 3 pesos per kilo na excise tax at 12% na VAT. At ganun din, hindi po pwedeng basta-basta tanggalin unless ipag-utos ng presidente. Opo, tama po yun. At kahapon po kasama po yan sa napag-uusapan kung yan po bang excise tax ay tatanggalin directly or gagamitin na lang ang mga excise tax at VAT na ibibigay sa most sector na masyadong tinatamaan, which is the transport group. So I think yun po ang didesisyonan po ng ating ng Malacanang within the day. So at least it's on the table na po pwedeng desisyonan ng presidente in favor of the consumer pero pwede ring hindi tanggalin. Opo, dahil during our discussion, I think the most vulnerable sector as of today are yun pong mga agriculture sector at saka yung transport sector na mas nangangailangan. So yun po yung tingin kong dedesisyonan po ng Malacanang within the day or tomorrow. At sa pananaw namin, kahit anong desisyon po yan, malaking pakinabang po yan para sa ating mamamayan. Hindi naman ho kayo kokontra kung halimbawang tanggalin ng VAT at excise tax sa LPG. Hindi nyo naman po ay kalulugi yun, sir. Ay, hindi po. At saka ang gusto po ng Malacanang kahapon, pagka binaba ako ng Malacanang ang direktiba, ay kailangan within the next day, may implement ho kaagad na ibig sabihin, kami mismo, ay kailangan i-implement namin yun kahit meron pa kaming old stock na tinatawag para wala na hong pagdedebatehan pa. Yun ho'y pinag-agrihan na po namin pagka yun po ang magiging direksyon ng Malacanang ay susundan po namin. So ibig sabihin, Sir Arnel, kung magdesisyon man ang presidente or ang Malacanang today,
pwedeng ibababa ninyo bukas ang presyo ng 1,550 per 11 kilogram na tangke ng LPG. Opo, tama po yan. Ganun po ang direktiba po ng Malacanang kahapon. Oras na nagdesisyon po sila, kailangan po immediate ang impact pagdating po sa ating consumer. Baka naman may kulatilya yan na parang kinakailangan umabot pa ng a certain Level, degree o oo. level ng halimbawa $80 per barrel sa crude oil. Sa LPG wala hong ganon. Wala po. I think pagka nagdesisyon po sila base po sa meeting kahapon, it will not only LPG, kasama po pati diesel and gasoline. Kaya po sabi ko ito yung inaabangan namin dahil kami po ay pinaghanda nila na kung sakasakaling mai-implement ito o maipatupad ito, ay kailangan the next day ay kailangan na namin kaagad sumunod. Alright. Sir Arnel, maraming salamat sa oras sa mga paliwanag po ninyo. Magandang umaga po. Thank you, sir. Opo, maraming salamat po. Thank you. Ang presidente po ng LPG Marketers Association at presidente ng kumpanyang Regasco, si Sir Arnel T.